Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas Kapitulo 8. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niyang 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya ay 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ng malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang mga hasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi, at sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, at napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan, at tumubong kasama ang mga dawag at yaoy ininis. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa mga ibay sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang makakita at makarinig ay huwag silang makaunawa. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga tabi ng daan ay ang nakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at maligtas. At ang mga batuhan ay yung mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila'y sa sandaling panahoy nagsisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay, at hindi nagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ng salita pagkarinig, at nagbubunga may pagtitiis. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita na nagsisipasok ang ilaw. Sapagkat walang bagay na natatago, na di mahahayag, o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. At nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi makalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, nakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Nangyari nga sa mga araw na yon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan, at sila'y nagsitulak. Datapwat samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog, at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nangatitigib ng tubig at nasa kapanganiban. At sila'y nagsilapit sa kanya at siya'y ginising, na nagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mamamatay. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nagsitigil at tumusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibas ay natakot sila'y nagsisipang gilalas, na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila. At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya. At sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan, sapagkat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagkat madalas siyang inaalihan
at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal. At pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya, "Pulutong," sapagat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamamanik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok. At ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yon at sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas sa mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nalunod. At nang makita na nagsisipag-alaga ang mga yon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari, at nagsilapit sila kay Jesus. At kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo, na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait, at sila'y natakot. At sa kanila'y isinaysay na nakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At ipinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagat sila'y napipigilan ng malaking takot at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. Datapwat na manik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Datapwat siya'y pinaalis niya na sinasabi, "Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo." At siya'y yumaon ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagat hinintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaki na gangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga, at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanig sa kanya na pumasok sa kanyang bahay, sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya'y naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad ay siniksik siya ng karamihan. At isang babae na may 12 taon ang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksikan ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya, na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahilan kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." Samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro." Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling." At nang dumating siya sa bahay ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sino mang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananambitanan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, "Huwag kayong magsitangis, sapagat siya'y hindi patay kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak na napag-aalamang siya'y patay na. Datapwat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, "Dalaga, magbangon ka." At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagdaka at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang, datapwat ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanyang ginawa.